Imposible ang sinasabi mong makaganti ka sa kanila. Pare-parehong mayayaman ang magkakaibigang iyon at malakas ang impluensya ng kanilang mga magulang. Baka patayin ka na nila kapag nalamang buhay ka. May takot sa boses na sabi ni Obed. Hindi nila yun magagawa sa akin. Ang inaalala ko ay ikaw. Baka patayin ka nila kapag nalaman nilang tinulungan mo ako. May kasiyahang pumuno sa dibdib ni Obed sa simpleng pagpapahalaga sa kanya ng babae. Nagtataka nga lamang siya sa mga paninilita nito na parang tiyak na makakaganti ito sa magkakaibigan. Ako nga pala si Roberto Quintin, Obed ang tawag sa akin. Kaya na rin ang itawag mo sa akin. Matatagalan ka pa siguro dito ng ilang araw bago ka tuluyang lumakas. Pag-iiba niya ng usap. Natatakot kasi siya sa pagbabanta nitong paghihiganti. Araminta magpayo ang buo kong pangalan. Noong nasa probinsya ko, ay Araminta ang tawag sa akin. Ginawa ko lang Lucy nang magpunta ako dito sa Maynila. Bahala ka kung ano ang gusto mong itawag sa akin. Sagot nito. Mas maganda siguro kung Lucy na lang. Bagay kasi sa iyo ang ganoong pangalan. Sabi niya rito. Magpahinga ka muna para makabawi ka ng lakas. Sasaglit lang ako sa bayan. Ibibili kita ng ilang pirasong damit at hindi niya na ituloy ang sasabihin. Nahihiya kasi siyang sabihin na wala itong suot na panty at bra. T-shirt lang niya at short ang puruntong na sinuot niya rito. Huwag ka nang mag-abala. Marami akong damit sa aking apartment. Pwede mo ba akong samahan para makakuha ng damit? Saka pwede bang dumito muna ako habang hindi ko sila nagagantihan? Ikaw ang bahala. Kaya lang ay baka makita kanila kung uuwi ka sa iyong apartment. Kung gusto mo, ay ako na lamang ang kukuha ng mga gamit mo sa iyong apartment. Sabi niya nag-aalala para sa kaligtasan nito. Tayong dalawa ang pupunta sa apartment ko. Mas maganda kung makikita nila akong buhay. Matigas nitong sagot kay Obed. Mamayang makapananghalian tayo aalis. Hindi mo pa kayang bumiyahe. Ang layo nitong Batangas sa Manila. Magpahinga ka na lang muna sa ibang araw tayo pumunta sa apartment mo. Hindi napigilang makaramdam ng kasiyahan ni Araminta sa munting pag-aalala sa kanya ni Obed. Hindi na lang muna nito pinansin ang nakikitang mga pag-aalala sa kanya ng lalaki. Ang paghihanti muna ang kanyang uunahin. Mamaya lang ay babalik na ang dati kong lakas. Gusto kong masimulan agad ang paghihiganti kay Kevin at sa kanyang mga kaibigan. Maigting nitong sabi kay Obed. Kaninang nag-uusap sila ni Obed ay unti-unti nang naibalik ni Araminta ang dati nitong lakas. Napagana nito ang kapangyarihan nitong usok para manumbalik ang kanyang normal na isip at lakas ng katawan. Hindi maiwasan ni Obed na kabahan. Nagtataka siya kay Araminta na maibabalik agad nito ang lakas. Alam niya kung gaano ang hirap na inabot nito sa kamay ng 5 magkakaibigan. Magdamag na pinagsamantahanan ng mga ito ang babae at kaninang umaga ay muli na naman itong pinagsalit-salitang gahasain bago pinatapon sa kanya. Para nga itong lantang gulay kaninang iuwi niya ng bahay. Sigurado ka ba? Sabi na lang niya rito. Oo, sagot naman ito sa kanya. Dagan mo na ang ginawa mong pagtulong sa akin. Samahan mo ako kung saan ko sila pwedeng matagpuan. Lalong lumaki ang takot na nararamdaman ni Obed. Kitang-kita niya sa magandang mukha ni Araminta na desidido itong makaganti. Nagtataka nga lamang siya kung paano ito gagawin ang paghihiganti. Kung magagawa nga lamang niyang pigilin ng babae, ay ginawa na sana niya. Ito ang dahilan kung bakit siya nagpasyang iwan ng rest house. Umiibig siya kay Araminta. Matutulungan mo ba ako? Maya-maya ay tanong nito sa kanya. Bahagya pa siyang nagulat nang makita itong nakatayo. Tingin niya ay parang walang pinanggalingang hirap ang babae. Magsi-CR ako, sabi pa nito. Parang gustong sumakit ng kanyang ulo. Kani-kani na lamang ay para itong lantang gulay. Ngayon na naman ay parang napakalakas na nito at parang walang anumang nangyari. Magsi-CR ako, kalabit sa kanya nito. Halika doon sa labas, parang natataranta niyang sagot. Sabay silang lumabas ni Araminta ng kwarto. Itinuro niya rito ang CR. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya kay Araminta. Pakiwari ba niya ay mayroon itong itinatagong lihim? Ilang sandali ang itinagal ni Araminta sa CR bago ito lumabas. Gusto kong maligo, Obed, sabi nito. Lucy, hindi ba dapat ay hustuin mo muna ang iyong pahinga? Matulog ka muna kaya at mamaya ng pagkagising mo ay saka ka maligo. Obed, kaya ko ang sarili ko. Di mo ba nakikita ang lakas ko na? Hindi siya nakasagot dahil takang-taka siya kung paano nangyaring napakabilis nitong nabawi ang nawalang lakas. Ngumiti si Araminta at lalo itong naging maganda sa kanyang paningin. Maayos na talaga ako, Obed.
Kayahan mo na ako magpaligo. Napailing na lamang siya. Ikaw na nga ang bahala. Matapos nga nilang mananghali at makapagpahinga sandali, ay umalis na silang dalawa. Ang pick-up ang dala nilang sasakyan. Hindi pa rin nawawala ang pagtataka ni Obet sa babaeng kanyang kasama. Hindi lang ito matanong si Araminta kung paano nakabawi agad ito ng lakas. Parang sagot sa kanyang mga iniisip ng magsalita si Araminta. Malayo na ang kanilang natatakbo ng mga sandaling iyon. Alam kong nagtataka ka sa mga nakikita mo sa akin, sabi ni Araminta. Naisip kasi niyang sabihin kay Obet ang tungkol sa kanyang kapangyarihan. Magaan na kasi agad ang loob niya rito. Isa pa ito ang nagligtas sa kanya, kaya dapat lang marahil ay maging matapat siya. Oo nga, para kang may anting-anting. Sagot nitong nakangiti pa ng bahagya. Tama ka, may kapangyarihan akong taglay. Kahit ngayon, ay kayang-kaya ko silang patayin. Biglang natapakan ni Obet ang preno nang marinig ang sinabi ni Araminta. Hindi kasi ito naniniwala sa mga anting-anting at agimat. Pareho silang muntik nang mauntog sa salamin. Bakit? Tanong sa kanya ni Araminta. Totoong may kapangyarihan ka? Sabi nitong hindi makapaniwala. Hindi ka naniniwala? Tanong niya. Hindi naman sa hindi naniniwala. Kaya lang ay, halika, ipakikita ko sa iyo. Sabi niyang hinawakan sa kamay ang lalaki at hinilang pababa ng sasakyan. Sumunod naman sa kanya si Obed. Sabay silang bumaba ng kotse. Nataong nasa highway na sila at walang gaanong nagdara ang mga sasakyan. Nasubok na niya minsan ng taglay niyang kapangyarihan at ngayon ay susukbukin niya iyong muli. Nakikita mo ba ang maliit na punong iyon ng talisay? Turo niya kay Obed sa maliit na puno na nasa tabi ng daan. Oo, sagot nitong nasa mukha ang hindi pa iniwala sa kanyang sinasabing kapangyarihan. Anong gusto mong gawin ko sa puno? Tanong niya kay Obed. Mabilis na nag-isip si Obed. Hindi man ito naniniwala sa mga agimat at mga kapangyarihan. Ay gusto nitong makita ang totoong taglay na galing ni Araminta. Baka nga totoo kaya ganito na lang katapang ang pananalita nito tungkol sa sinasabing paghihiganti. Bunutin mo yung puno at dalhin mo dito sa ating harapan na hindi mo nilalapitan. Hamon ito kay Araminta. Huwag kang kukurap, sabi niya kay Obed. Pinagana ni Araminta ang kanyang isip. Maya-maya ay may lumabas na usok sa kanyang bibig. Parang lamang iyong usok na ibinubuga ng isang taong naninigarilyo. Inutusan niya ang usok na bunutin ng puno. Titig na titig naman si Obed sa punong itinuro sa kanya ni Araminta. Hindi nito nakita ang usok na lumabas sa bibig ng babae. Maya-maya ay nakita ni Obed na gumalaw ang puno ng talisay. Saglit lang ay umangat iyon na parang may bumubunot. Nagbagsakan pa ang mga lupang nakadikit sa ugat ng puno nang umangat iyon sa ere. Maya-maya pa ay parang may isip na patungo na sa kanilang kinaroroonan ang maliit na puno ng talisay. Hindi makapaniwala si Obed nang bumagsak sa paanan nito ang halaman. Bahagya pang umawang ang mga labi nito sa pagkamanha. Titig na titig ito sa puno. Naniniwala ka bang kaya kong patayin si Kevin at ang kanyang mga kabarkada sa pamamagitan ng aking kapangyarihan? Tanong niya kay Obed na nakalarawan sa mukha ang panggigilalas. Hindi agad nakasagot si Obed. Manghang-mangha pa rin kasi siya sa nasaksihan. Hindi ka na nagsalita dyan, sabi niya sa lalaki. Ang galing mo pala. Humahangang sabi nito sa kanya. Bakit hindi mo ginamit sa kanilang kapangyarihan mo? Para hindi ka na nila hindi na nito na ituloy ang sasabihin. Nilinlang nila ako. Nagtiwala ako sa kanila at itinuring silang mga kaibigan. Ilang araw pa lamang kasi ako sa Maynila at wala pang kakilala. Si Kevin ang lumapit sa akin at nakipagkilala. Sa kagustuhan kong magkaroon ng kaibigan at mga kakilala, ay hindi ako nagdalawang isip. Ipinakilala niya ako sa kanyang mga kaibigan. Mahaba niyang sabi kay Obed. Paano kanilang nadala sa rest house na hindi mo nagamit ang iyong kapangyarihan? Sabi ko nga sa iyo, nagtiwala agad sa kanila. Mabait kasi ang pakita nila sa akin. Biyernes nang kami nagkakilala sa hotel, hinatid pa nila ako sa aking apartment. Sabado ng umaga ay dinalaw ako ni Kevin at inanyayahan sa birthday ni Jerry. Hindi ko alam na may pinaplano na pala silang masama sa akin. Saglit siyang huminto sa pagkukwento kay Obed. Pinahid niya ng kamay ang mga luhang nagbabantang malaglag sa kanyang mga mata. Tapos, saglit niyang pinagmasdan si Obed. Gusto niyang alamin ang magiging reaksyon nito. Nakita naman niya sa gwapo nitong mukha ang paniniwala sa kanyang sinabi. Marami silang ipinakilala sa akin sa party ni Jeric. Pati mga magulang at kapatid ni Jeric ay ipinakilala nila ako. Pagkatapos ng salusalo na bigla na lamang akong inantok
at nahilo matapos kaming kumain. Nang magising nga ako ay naganap na ang lahat. Hindi ko magawang pagganahin ang kapangyarihan ko dahil nakagapos ang mga kamay ko at paa. Nakatakip ng masking tape ang aking bibig. Tuluyan ang nalaglag ang kanyang mga luha. Napabuntong hininga si Obed. Bahagya niyang nakuyong mga palad sa matinding galit. Si Araminta man ay matalim na matalim ang mga mata na tila kakain ng tao. Maswerte sila dahil naisipan nilang takpan ang aking bibig. Kung hindi ay baka patay na silang lahat ngayon. Kinilabutan si Obed. Dama itong kayang-kaya nga niyang gawin ang kanyang mga sinasabi kay Kevin at sa mga kaibigan nito. Ganon talaga ang ginagawa nila sa mga babaeng dinadala nila sa rest house para magawa nila ang kanilang gusto. Pinatutulog muna nila at sinasaksakan ng drugs para mawala sa sarili ang babae. Sabi sa kanya ni Obed. Tutuldukan ko na ang kanilang kasamaan. Hindi na ako papayag na may madagdag pang babaeng susunod sa akin. Maigting niyang sabi. Punong-puno ng galit ang kanyang boses. Halika na. Minsan pang tinignan ni Obed ang maliit na puno ng talisay na nasa kanyang paanan bago ito sumakay sa kanilang sasakyan. Nawala ng takot nito para sa unang babaeng itinangi ng kanyang puso sa unang pagkikita pa lamang. Isang bagay pa ang tiniyak nito sa sarili. Tutulungan nito si Araminta sa gagawing paghihiganti. Muli nitong binuhay ang makina ng sasakyan. Ilang sandali pa ay palayo na sila sa lugar na iyon. Panatag na ang loob ni Obed matapos itong masaksihan ang kapangyarihang taglay ni Araminta. Alam nitong maghiganti man si Araminta kina Kevin ay hindi mga ganib ang buhay nito. Gayon pa man, kahit